Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Manuel. Isa akong trabador dito lang din sa asyenda na pagmamay-ari ng pamilya Elizalde sa bayan ng Cruzita. Ilang taon na ang nakaraan nang mamatay ang aking inang si Lisa mula sa isang matinding karamdaman. Hanggang ngayon, sariwa pa to sa isipan ko, kaya naman hirap akong kalimutan ng kasuklam-suklam na pangyayaring yon sa aming buhay. Mayaman man o mahirap, hindi na mawawala sa ating kapwa ang minsan ay mainggit o pag-usapan ng narating ng bawat tao sa ating buhay. Hindi na may iwasan ng sa tuwina ay paninira ng ating mga kakilala. Lalo na kung ang bagay na minsan ay minimiti nila'y tayo naman ang nakakapagkamit. Diba? Isang katikista si Nanay Lisa. Halos araw-araw siyang umaalis ng bahay para magserbisyo sa simbahan. Kami din ay tinuruan niya kung paano magdasal, paano kumanta at iayos ang tono ng isang awiting pangsimbahan. Suportado ni Tatay ang lahat ng naisin namin basta hindi namin nakakalimutan ang aming mga gawain sa bahay. Siya man, nagsisimba din tuwing linggo at alam kong mas matindi ang pananampalataya namin basta magkakasama kaming buong pamilya. Dati, palagi kong sinasabi na anuman ang pagsubok na dumating sa aming buhay ay kailangan naming tanggapin. Hindi naman kami bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi namin kakayanin. Madaling sabihin, pero kapag ikaw na mismo ang nakakaranas, napakahirap tanggapin, Sir Seth. Naging sekretarya ng simbahan ng aking ina at nagtagal ito ng mahabang panahon. Sabihin na nating naging sekretarya siya sa loob ng 10 taon. Sobrang tagal na at kilala na siya ng nakakarami. Linggo-linggo kaming nasa simbahan at dumadalo sa lahat ng mahalagang aktibidades sa simbahan, pero natigil ang lahat ng yon dahil sa isang trahedya. Gabi ng Agosto, nang mapagdesisyonan namin ni Nanay na magtungo sa tindahan para bumili ng asukal. Bukod kasi sa pagsisilbi sa simbahan ay nagtitinda din kami at purong mga kakaninang aming binebenta. Nagkataon lang na naubusan kami noon ng asukal, kaya kahit gabi ay kailangan naming bumili, lalo na't naisalang na ang iba sa mga kailangan naming lutuin para itinda kinabukasan. May kalayuan mula sa bayang tindahan. Kailangan naming maglakad ng halos 2 kilometro mula sa bahay para makarating kami sa tindahan. Sa kalagitnaan ng lakaran ay madadaanan namin ang simbahan, katabi ang munting kumbento kung saan nakatira si Aling Sonia, na siyang naglilinis ng buong simbahan noon. Dahil nasa probinsya kami noon at hindi pa lubusang matatawag na simbahan ng aming bahay dasalan, hindi pa nagagawa ng pari na manirahan doon. Ang pinakaparokya kasi namin ay nasa kabilang bayan pa, kaya nabibilang pa ang aming simbahan sa tinatawag na kapilya. Tanging lay minister pa lamang ang nakakapagmisa at tuwing unang Biyernes o may mahalagang okasyon pa lamang nag-aalay ng misa si Father. Habang naglalakad, nadaanan namin ang may kadilimang simbahan. Napakunot ang noo ni Nanay dahil hindi naman talaga pinapatay ng ilaw ang nasabing lugar. Mas lalong hindi kailangang maging madilim ang simbahan dahil wala namang brownout. Huminto kami ni Nanay at nagpasyang daanan si Aling Sonia. Nakakailang kato kami sa kanyang tulugan, pero nagtaka kami nang wala man lamang nagbukas nun. Imposible ding makatulog si Aling Sonia dahil maaga pa naman para sa pagtulog, lalo na't kaka-alas 7 pa lamang nun. Lumibot kami sa kumbento para lang magtaka nang makitang nakaawang ang pintuan.
Nagkatinginan kami ni nanay. Sa pagkakaalam ko, nasa kumbento ang mahalagang bagay at talaan ng mga ikinasal at nabinyagan sa aming barangay. Naroroon din ang listahan ng mga gastos at mass offerings maging ang mga listahan ng ipon ng simbahan. Naalarma kaming dalawa. Nagmamadaling pumasok sa loob. Gayun na lang ang aking pagkahindik ng mapansing. Hindi lamang kami ni nanay ang naroroon. Bukas ang malaking painting ni Mama Mary sa may dingding, kung saan nagkukubli ang kaha de hierro. Naroon ang pera ng simbahan, Sir Seth. Ang ikinababagan lang namin ay may tao roon at mukhang abala sa pagsamsam ng pera na ipinapasok naman ito sa loob ng bag niya. Malinaw na isa itong magnanakaw. Sinita ni nanay ang kung sino mang pangahas pero mabilis lamang niya kaming ibinalya at itinulak nun. Saka tinakbuhan tangay ang pera. Ni hindi na kami nakaabot pa dahil kay bilis niyang kumilos habang tumatakas. Wala kaming nagawa kundi hayaan ng magnanakaw dahil hindi naman kami maririnig ng kahit sino. Lupaypay na pinunta namin ang kaha de hierro at nanlumo na lamang ng mapagtantong malaki ang nabawas sa pera ng simbahan. Paano na ito? Anong gagawin natin? Diyos ko, bakit naman nangyari pa to? Sambit ng aking ina. Kaya maging ako ay napaiyak na rin nun. Dahil nga kilalang hindi naman pinagnanakawan ng aming barangay, ay naisipan ni nanay na ilihim na lamang namin ang aming nasaksiyan. Nagdesisyon kami ni nanay na hanggang sa pamilya lang namin malalaman ang totoong nangyari. At kahit masaya na ngayon na magnanakaw, ay papalitan pa rin namin ang halagang nawawala ng paunti-unti nun. Hindi ko naman inasahan na dito pala magsisimula ang matinding dagok sa buhay namin. Ilan sa mga kasama namin sa simbahan ang gumawa ng kwento. Lalo na't noong gabing iyon ay nakita din pala at nakilala ni Aling Sonia ang magnanakaw. Hindi lang niya magawang ipagtapat sa amin kung sino sa takot na baka umano balikan at patayin siya nito. Gayunpaman, si nanay ang pinagbintangan nilang nagnakaw sa pera ng simbahan. Itinanggi ito ni nanay at sinabing ninakawan daw ang simbahan pero walang naniwala sa kanya. Iginiit naman kasi ni Aling Sonia na wala daw nagnakaw o nanloob sa simbahan. Nagawa-gawa lamang umano ni nanay ang tungkol sa bagay na yon. Gusto kong ipagtanggol si nanay pero naging mainit na ang palitan ng mga taong nakikisimba. Kesyo magnanakaw umano ang aking ina at sinungaling. Nasaktan ako sa sinabi nilang yon. Alam ko ang buong katotohanan dahil naroon din naman ako nang mangyari ang trahedyang yon. Pero iba pa lang talaga kapag ang mga tao na ang nahusga. Kahit mali ay kinukonsinti na nila. Mapatunayan lang na sila ay tama. Pilit naming hindi pansin ng pangyaring yon hanggang sa isang araw. Napansin kong iniiwasan na kami ng mga tao. Kesyo ninakaw umano ni nanay ang pera ng simbahan. Kesyo gumagawa kami ng kwento dahil kami lang naman umano talaga ang pumasok sa simbahan ng gabing yon. Gustong-gusto kong ipagtanggol si nanay pero nakikita kong hindi siya nagpapaapekto. Kaya kahit nalubog na kami sa kahihiyan dahil sa kasalanang hindi naman namin ginawa, nagpakatatag kami. Tinibayan namin ang aming loob. Alam ko naman na darating ang araw na lulutang din ang totoo. Pinilit namin kumita ng doble para maibalik ang nawala sa simbahan. Pero hindi ko alam kung bakit halos nangangalahati na ang kwenta namin doon ay tila wala pa ding nangyayari. Mas lalong nababawasan ang pera hanggang sa aalo-alog na lang ang lalagyan nun. Sa tingin ko, habang naglalagay kami ng pera doon,
ay may buwayang sakimang sumunod na nagnanakaw nito. Naikuyong ko ang aking kamao at nakapagdesisyon na magmatsyag ng sa gayon ay malaman ko kung sino. Pagsapit ng dilim, naupo ako sa pinakasulok ng kumbento. Yung pwesto na kitang-kita ko ang kahadiyero. Lahat silang opisyales ng simbahan ay alam ang kombinasyon nun. Kaya malamang, isa sa kanila ang nagpabalik-balik doon para mangialam at manguha ng pera. Ilang oras pa ang hinintay ko, hanggang sa dahan-dahang umingit pabukas ang pinto ng kumbento. May pumapasok. Dahil sa nerbiyos ay naistatwa ako sa aking pinagtataguan. Hinihingal ako kahit na hindi naman tumatakbo. Dito ko nakita si Aling Sonia, kasama si Aling Berta na nagbubulungan. Ayon pa sa kanila, bilisan na lamang umano nila at huwag papahuli. Mas lalo akong nabaghan na makitang papunta sila sa kinaroroonan ng kahadiyero. Ang alam ko, opisyalis din ng simbahan nitong si Aling Berta. Sa katunayan, siyang vice-presidente ng simbahan namin. Kagaya nga ng aking inaasahan, binuksan nila ang kahadiyero. Kinuha ang lalagyan ng pera saka binilang nun. Maya-maya, may kinuha silang iilang piraso ng perang papel at naghahagikikan pa. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa aking nasaksiyan. Literal na sumama ang aking pakiramdam. Pakiwari ko ay niloloko kami ng harap-harapan ng mga taong ito. Natatandaan ko, sila pa naman ang nag-aalo kay nanay sa tuwing kinikwento nito ang nasaksiyang pagnanakaw ng isang hindi nakikilalang tao sa unang pagkakataon. Hindi ko tuloy maiwasang magduda na baka yung unang nagnakaw ay miyembro din ng simbahan. Hinintay kong makalabas ang dalawa. Saka ako umuwi nun. Lupaypay ako at labis na nanghihina. Pakiramdam ko, niloloko lamang kami ng mga tao na ipinaalam nila na wala kaming dapat pang pagkatiwalaan. Kaya naman nang makarating ako sa bahay at nadatnang gising pa si nanay ay napaiyak na lamang ako at sinabi sa kanyang aking natuklasan. Inaluwa ko ni nanay. Sabi niya, wag na umano akong malungkot at makakamit din umano namin ng hustisya na nararapat sa amin. Hindi siya makakapayag na maging masaya ang mga taong lumapastangan sa pera ng simbahan. Naimasmasa naman ako at sinabi sa aking sarili na Diyos na ang bahala sa kanila. Mula noon, napansin kong tahimik na si inay. Hindi na siya nakikihalubilo sa mga tao at madalas ay abala na lamang siya sa pagdarasal at pagninilay-nilay. Pero hindi ko naman inaasahan na may mas nakakahindik pa palang bagay akong matutuklasan patungkol sa kanya. Isang gabi, napansin kong lumabas ng bahay si nanay. Masyadong mahimbing ang tulog ni na Itay at ng aking mga kapatid kaya alam kong hindi nila ito napansin. Bumangon ako at nagpasyang sundan siya. Malamig na hangin ang sumalubong sa akin nang makalabas ako sa bahay nun. Natanaw ko siya na naglalakad papunta sa direksyon ng sementeryo. Akala ko kung ano lang ang gagawin niya doon. Pero may hinukay siya. Tapos nagsasalita siyang mag-isa at may dinuduro siya sa kanyang harapan kahit wala naman talagang tao. Kinilabutan ako sa kanyang ginawa. Parang may kasama kaming elemento na hindi nakikita. Nang magtagumpay si nanay sa paghuhukay, ay may kinuha siya sa ilalim nun. Napagtanto kong isang bungo ng tao pala ang kanyang kinuha.
Nanginginig ako sa labis na takot. Bigla akong nablangko nang makita ang bitbit niya. Umalingasaw pa ang masangsang at nabubulok nitong amoy. Lalo na't may kakapirasong laman pang hindi natanggal sa bungo. Gusto ko mang lapitan si nanay ay hindi ko magawa. Ibang-iba ang kanyang kinikilos noong mga panahong yon, na para bang hindi siya si nanay. Nang makuha na niya ang kailangan niya ay nagdasal siya at pabaliktad pa ang kanyang gamit na krus. Malinaw na may halong sa demonyo ang kanyang dinadasal noon. Nabaghan ako. Hindi ko alam kung bakit naisip ni nanay ang ganito. Sa tingin ko kasi, kulam na ang ginagawa niyang orasyon na siyang nagpapatindig sa aking balahibo. Nang matapos siya sa kanyang ritual, naupo siya sa isa sa mga nicho at doon umatungal ng iyak, na para bang isinusumbong niya ang lahat ng kanyang hinanakit, kaya naman hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Hindi ko na lamang tinangkang lapitan si nanay at nagpa siyang iwanan siya sa sementeryo. Mula noon, mas naging palasimba pa si nanay. Ang dati na maingat niyang pananalita ay nahaluan na ng katiting na pagpapatama. Madalas niyang pinariringgan ang mga taong nagnanakaw umano ng pera na hindi kanila, at nararamdaman kong hindi siya natatakot na makipag-away noon. Hindi ko tuloy siya maiwang mag-isa kasama si Aling Sonia. Nagpapalitan na kasi sila ng masasakit na salita na kadalasan ay humahantong sa pagtatalo nila. Kaya naman makalipas ang ilang araw, nagulat ako nang kumalat sa aming lugar ang tungkol sa nangyari kay Aling Sonia. Nagkasakit ang babae at ilang beses nang dinala sa ospital. Gustong-gusto nang magwala ng kanyang mga kaanak dahil wala daw nakukuhang resulta ang mga doktor, pero kung magmamasdan mo ang kanyang kalagayan, marami ang magsasabi na hindi biro ang kanyang pinagdadaanan, na may ibang nagiging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Naratay sa higaan si Aling Sonia kaya hindi na naasikaso ang simbahan. Naging mas maugong ang usap-usapan na baka may kinalaman si nanay sa pangyaring yon. Ipinagtanggol ko si nanay at pinagsabihan pa ang mga tao na kung wala silang magandang maitutulong, huwag na lang silang magsalita. Lalo na't hindi naman talaga nila alam kung ano ang totoong nangyari. Mas lalong naging malala ang sakit ni Aling Sonia. Umabot sa puntong nagwawala na siya sa gabi dahil sa hindi maipaliwanag na paninikip ng kanyang lalamunan, na para bang may nakabarang kung ano na sa tuwing tatangkain niyang iubo ay wala namang lalabas. Isang araw, naging korsonada na si Aling Sonia sa pagdukot ng sarili niyang lalamunan. Makailang beses niya itong ginawa, na kahit nagdudugo na ang kanyang sariling bibig ay hindi niya ininda. Tiniis niya ito hanggang sa makuha nga niya ang bagay na yun na umaabala sa kanyang lalamunan. Isang hilaw na damo na makukuha lamang sa pastuhan. Nagsisisigaw na si Aling Sonia dahil kasunod ng damo ay ilang suka pa ang nagawa niya kung saan putik naman ang lumabas noon. Naisip ng mag-anak ni Aling Sonia na dalhin sa isang albularyo ang ginang. Alam nilang hindi na basta-basta ang karamdamang gumagambala rito kaya kailangan na ng masusing pagtatawas ng sa gayon ay malaman ng lahat kung ano ang tunay na karamdaman niya. Si nanay naman ay napapansin kong nagkukulong sa kwarto pagkagaling sa simbahan. May tinatago siya sa ilalim ng kama na hindi din naman magawang pakialaman ni tatay. Dahilan niya, kakaiba umano si nanay ngayon. May nagbago sa kanya na hindi namin mawari. Kalaunan, nalaman namin na nag-aaral pala siya ng mangulam. Kung sino at paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na yon, tanging siya lamang ang nakakaalam.
Mahirap kasing mangbintang. Hindi naman masama si nanay. Naapektuhan lang talaga siya ng husto sa mga naririnig niya mga isyu nun. Narinig niya kasi mula sa mga kasamahang nagsisimba na siya umano ang pinagbibintangan na kumulam kay Aling Sonia. Sa halip na magalit, natawa pa si nanay at sinabing wala silang ebidensya. Ang kanyang kaharap pa habang sinasabing ito ay si Aling Berta at si Aling Donita, ang mga malalapit kay Aling Sonia. Medyo nainis din kami kay Aling Donita. Kaanak naman namin siya pero kung makaasta siya ay parabang napakasama ng tao ni nanay nun. Madalas ko pa silang makitang nagchichismisa ng mga kumarin niya na tila ba sadyang pinaririnig sa amin kaya hindi ko maiwasang mairita. Dahil dito, kinailangan kong matyagan palagi ang mga galaw ng tatlong ginang. Kahit kasi nakaratay si Aling Sonia, ay nagagawa pa niyang siraan ang aking ina. Hanggang sa isang araw, umalis si nanay ng bahay. Si tatay naman ay nataong may pinuntahan din kaya naman naiwan akong mag-isa nun. Naisip kong kamustay ng bungo na alam kong dinala ni nanay sa aming bahay, yung hinukan niya sa sementeryo. Hinalukay ko ang lahat ng kagamitan sa loob ng kanilang kwarto, hanggang sa makita ko ang bungo sa ilalim ng higaan. Nakalagay ito sa isang salaming kahon, yung kagaya ng lalagyan ng mga santo. Daan-daan kong hinila ang salaming kahon. May nakatirik pa palang kandila doon na halos maupos na. Sa bawat butas ng bungo kagaya ng mata, tenga, ilong at bibig, makikita ang mga binalot na papel. Kinuha ko ang isa doon at nagulat nang mabasa ang pangalan ni tatay. Pangalan ni Tatay Sir Seth. Sa iba namang papel nakasulat ang mga pangalan ni na Aling Sonia, Aling Berta at Aling Donita. Nanginig pa akong lalo nang mabasa ang pangalan ng babaeng pinakamamahal ko. Si Jessica, ang nag-iisang anak ng mga Elizalde. Unti-unting pumatak ang luha ko sa mga mata. Hindi ko lubos maisip na hahantong sa ganito ang paghihiganti ni nanay. Bakit kailangan niyang kumulam ng tao? Naistatwa yata ako sa aking kinaroroonan kaya nang maabutan ako ni nanay na nakaluhod sa bungo. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa ang lahat ng ito. Kung bakit niya dinamay sina tatay at Jessica. Anong kasalanan ng mga ito sa kanya? Sa mababa at mahinang tinig, ikinuwento ni nanay ang ugnayan ni tatay kay Aling Berta. Nahuli niyang magkasama ang dalawa na lumabas mula sa kasukalan. Nung una ay hindi siya nagduda. Ayaw niyang pagbintangan ng kung ano si tatay nun. Pero natigilan ako nang sabihin niyang nahuli mismo ng dalawa niyang mga mata ang ginawang pagtataksil ni tatay sa aming pamilya. Nagtatalik sila ni Aling Berta na parang mga hayop at walang pakialam kung may masaktan man sa ginagawa nila. Ang masaklap pa, may kinalaman din si tatay sa nangyaring nakawan sa simbahan. Siya ang unang nagnakaw ng pera na ibinigay niya kay Aling Berta. Suportado umano ito ni Aling Donita na bayaw ni nanay at maging ni Aling Sonia dahil siya ang nagturo kay tatay sa kombinasyon ng kaha de hierro para mabuksan yon. Galit na galit ako sa aking nalaman. Alam kong masama ang ginawa ng aking ina pero napagtanto kong mas masama pa pala ang ginawa nila tatay nun. Nangangalit ang mga bagang na tumayo sana ako para puntahan si tatay at komprontahin pero pinigilan ako ni nanay. Sapat na ang ginawa niya para magtanda si Aling Berta at ang aking ama.
Muling napabaling ang aking tingin kay nanay nang maalala si Jessica. Puno ng sakit na hinarap ko siya at tinanong kung bakit niya dinamay si Jessica noon. Ayon sa kanya, hindi niya dinamay ang babae. Sinadya niyang ilagay ang pangalan ni Jessica. Nagalit lang siya sa babae dahil narinig niya sa palengke na inaalipusta umano ko nito. Ang aking ibinigay na bulaklak bilang panliligaw sa kanya ay walang habas nitong itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay nakita pa niyang nakipaghalikan nito sa ibang lalaki. Ayon sa aking ina, parehong taksil ang dalawa na hindi na pwedeng bigyan ng pagkakataon para patawarin. Nang malaman kong masamang klase ng babae si Jessica, nawalan na rin ako ng gana sa kanya noon. Mas gusto ko na lamang din na iwasan siya para mailayo ako sa sakit na aking dapat maramdaman kapag harap-harapan na niya akong lokohin. Mabuti na lang talaga, hanggang panliligaw lang ako noon. Naging bulag at bingi ako sa mga panahong ninais ng mga tao na malaman ng buong katotohanan sa kung sino ba talaga ang totoong salarin ng pagnanakaw, kung sino ang kumulam sa mga miyembro ng simbahan, at kung bakit maging si Itay ay nadamay. Mas lalong nasira ang aming pamilya nang sa kabila ng kasalukuyang pagsubok na aming kinakaharap ay pinili kaming iwanan ng aking ama at sumama sa kanyang babae. Ang masaklap, nagkaanak sila ni Aling Berta. Wala akong nagawa nun. Nasaktan din ako. Nagpatuloy ang gamutan ng lumalalang si Aling Sonia hanggang sa tuluyan na siyang gumaling ng paunti-unti. Hindi ko na kailangang malaman kung ano ang ginawa niya dahil nagising na lamang si nanay isang araw. Masama ng pakiramdam. Siya naman ang nagkasakit at naratay sa kama. Ang masaklap pa, napakaraming bagay ang nangyari sa kanya. Hindi siya halos makakita. Palagi siyang nahihilo. Hindi siya makapagbawas na naging dahilan ng paglaki ng kanyang tiyan. Kung kailan pabalik-balik na si nanay sa ospital, saka naman nagpakita si tatay. Nakipaghiwalay umano siya sa kanyang kinakasama na si Aling Berta. Ang nakakahindik pa sa kanyang sinabi ay labis daw siyang nagulat nang magising isang araw na iba na ang katabi niya sa kama at hindi na si nanay. Ibang babae na umano ang palagi niyang nakikita kaya naman nagpagamot na rin siya noon. Ayon sa albularyong kanyang nilapitan, ginayuma siya ni Aling Berta. Palibhasa, biyuda na ang babae at malaki na ang mga anak kaya nagagawa niya na ang lahat ng kanyang gusto. Ito din ang dahilan kung bakit anong kulam ni nanay kay tatay ay hindi na maapektuhan pa si tatay. Dahil wala naman talaga itong naging pagkakasala sa kanilang pagsasama. At ang nangyari sa pagitan ni na Aling Berta ay dahil sa ginawa ng ginang na panggagayuma sa kanya. Nagiyakan kami ni nanay at tatay, maging ang aking mga kapatid. Nagsumpaan na kaming hindi magpapaapekto sa lahat ng mga bagay na alam naming ikakasama sa aming pamilya. Dito na mas grumabi ang sakit ni nanay. Walang oras na hindi siya nagsususuka o lumuluwa ng dugong may halong buhangin. Ang kanyang balat ay maputla na medyo manilaw-nilaw. Hindi na din namin siya makausap ng maayos kaya naman napilitan kaming dalhin siya sa ospital. Nahindik ang mga doktor nang makita nila mismo ang mga bagay na sinusuka ni nanay. Nadurog na ipis, alupihan at tipaklong. Totoo yun, Sir Seth. Ito ang dahilan kaya kami nataranta at naisip na lamang din na dalhin sa albularyo si nanay. Kahit nalaman na ng mga tao ang nangyari ay wala man lang nakisimpatya sa amin noon. Sinisiraan pa kami at ipinakakalat sa ibang tao na si nanay at ang aming pamilya ay ginagawang kabuhayan ang pera ng simbahan.
Masakit para sa akin ang sinapit ng aming pamilya. Pero kailangan naming magpakabulag at bingi para lang huwag kaming tuluyang panghinaan ng loob. Ayon sa albularyo na nalapitan namin, baka raw may nagawa kaming kasalanan o may nakaaway kami. Tapos ay pinaamin ng albularyo sa nanay kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan nun. Hindi kami nakapagsalita kagad. Pakiramdam ko ay napipi ako at pinilit na lumabas para wag madulas ang aking dila. Baka kasi ako ang magpahamak sa aming sariling mga magulang. Pinauwi kami sa bahay pagkatapos ng gamutang yon, na ang tanging pabaon lang ng manggagamot ay kailangang aminin namin ang nagawang kasalanan ng sa gayon ay matutunan naming magpatawad. Dito gagaling si nanay. Hindi ko naman alam na kinabukasan, mas lalong lalala ang kalagayan niya. Pinakain namin siya ng lugaw. Ilang araw na siyang hindi kumakain pero sa pagkakataong yon, natuwa kami. Bakit hindi? Sa tingin ko, gagaling na siya eh. Pero nagkamali ako. Si Aling Sonia ang tuluyan ng gumaling. Napapansin ko ngang mailap ang tingin niya sa amin tapos hindi na din siya nakikipag-usap. Basta na lang tumirik ang mga mata ni nanay noon. Ng mga oras na yun ay nagimbal na ako sa takot dahil alam kong umalis ang aking ama at nagtungo sa kabilang bayan. May dinalaw na kapatid para makahingi ng tulong sa pagpapagamot ni nanay. Hindi ako magkandamayaw sa pagsigaw habang humihingi ng tulong nun. Pakiramdam ko ay mababaliw ako habang pinagmamasdan ng nanay ko. Nang basta na lang siyang maghingalo, alam ko na kaagad na hindi na siya magtatagal pa. Pumalahaw ako ng iyak nang makita ko nga ang kanyang pagpanaw. Makailang beses ko siyang ginising kaso wala na talagang nangyari nun. Kaya naman nang dumating si tatay, pilit naming magpakatatag at inayos ang dapat ayusin. Dinala ko si nanay sa punerarya. Doon ay kailangan siyang imbalsamo na matyaga kong hinintay. Nang mapagtagumpayan namin ito ay isinilid na siya sa kanyang kabaong at inuwi sa bahay. Nang dumating kami sa aming tahanan, sinalubong kami ni tatay. Bigla siyang nagalit sa akin nang masulyapan ang mukha ni nanay sa kabaong. Bakit ko daw pinabayaan ang aking nanay? Hindi raw siya ang nadala ko sa bahay nun. Napamulagat ako at tinanggi ang sinabi niyo ni tatay. Imposible. Hindi pwedeng mangyari yon dahil alam ko kung sino ang kasama ko, lalo na at hindi ko naman ito iniwan. Nang sumilip ako sa kabaong, laking gulat ko nang makita sa akto ang pagbabago ng mukha niya. 3 beses siyang nagpalit ng mukha, Sir Seth. May maniwala man sa akin o wala, nagbago ang kanyang mukha at ginaya ang itsura ng kanyang kaaway. Kinilabutan ako habang nakatitig sa loob ng kabaong nun. Ang mukha ni Aling Berta, Aling Sonia at Aling Donita. 3 mukha na naghatid sa aking ina sa kamatayan niya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Pasensya na po sa mga nag-message tsaka sa shoutout, matagal tayong nawala. Kagaya ng sabi ko, tawag doon. 2 linggo tayong nawala kasi may emergency. And since yun nga po ay simulan na ulit natin yung shoutout ngayon. Pero uunahin ko muna yung mga members na bago at nag-renew ng kanilang membership. Medyo marami. Yung mga nag-message, bukas na po ha. Bukas ko na kayo isasagutin. Okay? Shoutout sa mga bago.
na member natin. Si Zion, Jehan, si Anaya, Jane Flores, Aimee Silvela, Maria Victoria, Cruzet Reposo, J.R. Saclet, and Eden Villarosa. Happy 1 man kay Iram YouTube, Andrea Banalan, Elma Komaki, Tots at Jennifer Sanchez. Happy 2nd Gymnastics, Aiza Caste, Gayakan, and Luna. Happy 3rd Thelma V. Dueño, Amelin Asis, Yanel Kayabyab, Steph La Chica, Lizelle Erida, 21, and Vincent Calilong. Happy 4th Kaizen, Tundato Saway, Tina Roses, Gemaline Custudio, and Gemaline Custudio. Happy 5th U2DL. Happy 6th Maribel Lobrigo, Babylin Dading Abbas, U2DL Cristicera, Merna Cabalonga, Joel Arms, Berry Adam, or Berry ADM, Bake La Cafe, April Belarga and Sassy. Happy 7th Joel Macuse, Marifela Baldemora, Krista Jane 123, Beth Obinario, and Richard Eugenes Cipriano. Happy 8th Ana 23, Queen Athena, Gigi Tiro, Rowena Catalan, and M. Happy 9th Caleb Bautista, Amazing Grace 2829, Sof Jetta G, and Christian Ronel Cabrera. Happy 10th Thomas John Gulisaw. Happy 11th Bonifacio Badilla. Happy 12th Ina Ann, Ina Lee 8519, Praise the Lord Jesus Christ, Jendel 77, and Hagler Fulido. Happy 13th Shin, Brenda Lynn de los Reyes, and Myla Alesna. Kumakol yung mga astro ko. Happy 14th Merly Alonso, Queenan Mojado, and Sabina Magdaleno. Happy 15th Babylin Permentila, Richmar Jordan, Miriam Pilaes, Joy Almirez, Ashes of Roses, and Zombishra 125. Happy 16th Michelle Blando, MZZ, and Chubby Arnie. Happy 17th LCD Acosta, Daphne Lion Eyes, Queen 93, Rotzel Makiling, Margaret Salamuding Esparza, and Annalyn Estarillaga. Happy 18th Teresa, Letiana Amor, Vanessa Anquintos, Hanili Loyola, and Ball S. Hype Mooks TV. Happy 19th Jeff Cordeta, Berber Cesar John, Jillian Sibayan, Monique, Irene Dutimas, and Buhay na Salita. Happy 20th Sun Love, Ang Sundo Horror Stories, Gaspunay, SJ Gaming, and Egypt. Happy 21st Kate Bawalan, Clay Thins, and Leticia Suzuki. Happy 22nd John Lou Official, Annalyn Cabunilas, and Beno. Happy 23rd Emojin, Eduardo Ed Zumang, and I.M. Happy 24th Maria Andrea Luz Tobianosa, and Maya Acera. Happy 26th Mirna Cabalonga. Happy 27th Random, Dian 17, Miss KCA. Happy 28th Ephraim S, Mervin Tiopes. Happy 29th Diane Dominguez, Maricar Pastrana, Dens Densho, and Rosalina Dumdum. Happy 30th Mr. and Mrs. Channel, Regan Simon, and Widmart Soriano. Happy 31st Jainan Aliza Bernal. Happy 32nd Eileen Almira, Nalakinse Evangelista, and Jessica Mulay. Happy 34th Tess Quitano, Cairo Sarankinen, Cole Diaz. Happy 35th Anya and Raymond Salonga. Happy 36th Carmelita Mabanag, and happy 30th napisaya na naman ako, Ninya Akana. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.